So, good morning, good morning. Mag-share tayo ng idea regarding sa ating motor na naka-diaphragm. So, paano ba natin nasabi na naka-diaphragm? So, ganito ang itsura ng karburador niya. Yan. Tapos, meron siyang fuel cock. So, ibig sabihin, ito yung nagkocontrol ng gasolina. Hindi kagaya ng natural na karburador. Meron siyang on-off para sa gasolina. Yan, kagaya niyan. Yan yung fuel cap niya, nakarekta sa karburador. So, ito yung ordinary. So, yan yung itsura. Itong isa, naka-diaphragm. So, ano ba ang i-share ko sa inyo? So, ganito, in case of emergency, tumiri kayo, na-check nyo na, maganda yung gasolina nyo. Maganda yung gasolina nyo, may kuryente at may compression. So, hindi pa rin siya daw umaandar yung ating motor. So, ang i-check nyo yung kasunod nyo na dapat nyo malaman itong fuel cock. Kung ito ba ay naglalabas ng gasolina. So, paano mo malalaman kung naglalabas siya ng gasolina? Siyempre, gagamitan nyo ng kicker doon sa gilid. Yan. Gagamitan nyo ng kicker. Itong isang hose, tanggalin natin para mas makita nyo. So, may dalawang hose. So, may tatlong hose. Ito yung galing sa tangke, yung nasa baba, papuntang karburador. So, maglalabas siya ng gasolina kapag kiniker nyo doon. Ngayon, kapag nag-kicker kayo doon, tapos walang tumutulo na gasolina dito, papuntang karburador, ibig sabihin nun, sira yung inyong fuel cock. So, anong gagawin nyo? Halimbawa, nasa malayo kayong lugar. So, ituturo ko sa inyo yung gagawin natin o gagawin nyo. So, ang gagawin nyo dyan, itong hose na ito, yung papunta dito sa manifold, tatanggalin nyo to, then babarahan nyo. Yun ang unang step. Pangalawang step naman, tatanggalin mo naman itong hose galing sa fuel cock, irerekta mo naman dito sa kabilang side. So, mangyayari dyan, wawala ito. Diretso na siya sa filter. Diretso na dun sa karburador. So, yun, ibig sabihin, matik na pag bukas mo ng saksak mo ng hose na yon, diretso na siya. Diretso na yung gasolina dito sa ating karburador. So, ang mangyayari, na-bypass na natin yung fuel cock. So, possible 100% under na siya. Kasi meron na siyang supply ng gasolina. So, ganon yung gagawin nyo. Kapag nagkaroon ng problema ang inyong fuel cock. So, re-recta nyo na lang. So, kagandahan nito, meron siyang filter. Pero pwede mo siyang i-recta na dito. Diretso dito sa karburador. Dito naman siya nakalagay. Oh. Yan, dyan. So, dyan siya nakalagay. So, automatic na yung gasolina galing sa tangke, diretso na ng karburador. So, ibig sabihin, hindi na kayo mamumroblema sa supply ng gasolina. So, mag-i-start na yan. Yun, ganun lang ang inyong gagawin kapag di-diaphragm ang gagamitin yung karburador. So, kailangan ito. Ito yung pinaka nagko-control ng gasolina para hindi mag-overflow ang ating karburador. So, yun ang ating tips sa inyo. So, sana nakatulong ang video na to. And, ingat tayo palagi. So, yun. Please follow and share my YouTube channel, Moto Chris TV. Thank you.